Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, mapapanood nyo ang part 3 ng ating serya ng Top 6 Killer Animals. Ito yung countdown ng mga hayop na dahilan ng pagkasawi ng maraming tao. Doon sa part 1 at part 2 ng video, nakilala nyo ang sleeping sickness mula sa tsetse fly, Chagas disease galing sa kissing bug, schistosomiasis ng kohol at rabies ng aso. Kung gusto nyo panoorin ang part 1 at part 2 ng delikadong hayop, nilagay ko ang link ng video sa description box. Ngayon, alamin na natin kung sino ang nakakuha ng ikalawang pwesto. Para makilala ang top 2 sa delikadong hayop, dapat ay talasan mo ang iyong mata. Dahil pag hindi mo sila nakita, baka bigla ka na lang nitong tuklawin. Sila ang mga makamandag na ahas. Isa sa pambihirang talento ng ahas ay ang kakayahang magtago at tumuklaw nang hindi mo namamalayan. Sa kasamaang palad, maraming tao ang aksidenteng nakakagat ng ahas. Ang mga ahas ang nakakuha ng ikalawang pwesto dahil kada taon may 100,000 katao sa buong mundo ang nasasawi dahil sa kamandag ng ahas. Mas marami pa ang taong namamatay dahil sa ahas. Kahit pagsamahin mo pa ang bilang ng mga taong namatay sa rabies, Chagas disease at schistosomiasis. Ilan sa pinakadelikadong ahas sa mundo ay ang Indian cobra. Kada taon, may 15,000 katao ang natigok dahil sa tuklaw nito. Meron ding Russell's viper na may 15,000 katao ang nauutas kada taon. 10,000 katao naman ang napapaslang ng saw-scaled viper kada taon. 10,000 katao rin ang namamayapa taon-taon dahil sa tuklaw ng common crate. Kapag pinagsama mo ang Indian cobra, Russell's viper, saw-scaled viper at common crate, sila ang tinatawag na Big Four. Tinawag silang Big Four dahil ito ang 4 na ahas na may pinakamaraming napapatay na tao kada taon. Buti na lang at wala ni isa sa Big Four na yan ang matatagpuan sa ating bansa. Dito sa Pilipinas, mayroon 32 uri ng makamandag na ahas na dapat mong iwasan. Ilan sa pinakamakamandag na ahas sa Pilipinas ay cobra, coral snake at pit viper. Pati yung mga ahas dagat na walu-walo, naku, makamandag rin yan kaya wag mo rin niyang hahawakan. Ayon sa tala ng Department of Health, mayroon 300 hanggang 500 Pilipino ang nasasawi dahil sa tuklaw ng ahas. Ano nga ba ang gagawin pag natuklaw ka ng ahas? Sabihin na lang natin natuklaw ka ng Philippine cobra. Una, tumawag ka ng 911 para sunduin ka ng ambulansya at dalhin sa ospital. O hindi kaya ay ikaw na mismo ang sumugod papunta sa pinakamalapit na ospital para maturukan ka ng anti-venom. Tandaan, mas malaki ang tsansa mo na makasurvive kung nasa ospital ka kaysa magpagamot sa albularyo. Buti na lang at merong anti-venom na pangontra sa kamandag ng Philippine cobra. Kapag kinagat ka ng ahas sa kamay, balutin mo ito ng bandage. Balutin mo na rin ang buong braso mo ng bandage na medyo mahigpit para pabagalin ang daloy ng dugo. Ganon din sa paa. Balutin mo ng bandage yung kinagat ng ahas at balutin mo na rin ang buong binti mo para bumagal ang sirkulasyon ng dugo. Huwag mo munang gamitin ang parte ng katawan mo na kinagat ng ahas kasi mas mabilis nakakalat ang kamandag. Kung sa kamay, itali muna ang braso para hindi palagi nagagalaw. Ganon din sa paa. Itali nyo muna ang paa para hindi nagagalaw at mas maganda kung buhatin na lang muna ang pasyente kaysa palakarin. Hindi totoo na dapat higupin at sipsipin ang sugat na kinagat ng ahas dahil hindi naman ito natatanggal ang kamandag sa iyong katawan. Kapag meron kasing sugat ang loob ng iyong bibig gaya ng singaw o bulok ng ngipin, baka dyan pa pumasok ang kamandag sa butas ng sugat. Baka mas lalo ka pang malason dahil malapit lang ang bibig sa utak. Higit sa lahat, dapat maging kalmado dahil pag kinakabahan at nagpapanik, mas lalong bibilis ang pagkalat ng kamandag. Gaya ng sabi ko kanina, mas malaki ang tsansa na makasurvive ng tao na natuklaw ng ahas kung madadala ito sa ospital habang maaga. Sa tingin ko, kung sapat lang sana ang anti-venom na gamot sa ospital, hindi sana marami ang binabawian ng buhay dahil sa kamandag. Kaso nga lang, hindi ganun Kaunti lang ang ospital at klinik sa probinsya ang may supply ng anti-venom.
Madalas pa mahal ang sisingilin sa'yo ng doktor kaya yung ibang walang pambayad sa albularyo na lang magpapagamot. Sa ibang lugar naman, sobrang layo ng ospital kaya yung biktima na nakagat ng ahas, natitigok na lang habang nasa biyahe papuntang ospital. Yung iba namang may malapit nga na ospital, kaso nga lang wala naman silang supply ng anti-venom kasi nagkakaubusan raw. Pag tinanong mo naman ng DOH, sasabihin nila nasa RITM sa Muntinlupa ang pinakamaraming supply ng anti-venom. Kaso, bakit nasa Muntinlupa ang anti-venom? Di ba nasa probinsya ang mga pinakamaraming natutuklaw ng ahas? Kawawa dahil madalas pa naman sa mga nabibiktima ng tuklaw ng ahas yung mga magsasaka na nagtatrabaho para may makain ng ating bansa. Sana, dagdagan ng ating gobyerno ang budget ng Pilipinas sa paggawa ng anti-venom para kakaunti na lang ang tao na binabawian ng buhay. Ikumpara mo na lang ang Australia sa Pilipinas. Mas marami pa kasing makamandag na ahas sa Australia kaysa sa Pilipinas, kaya tama lang na maisip mo na siguro mas maraming Australiano ang natitigok dahil sa tuklaw ng ahas. Pero doon ka nagkakamali. Kada taon, nasa 1 o 4 na tao lang ang nauutas sa Australia dahil sa kamandag ng ahas. Alam mo kung bakit ganon? Kasi nga, masipag ang kanilang gobyerno sa paggawa ng anti-venom kaya palagi silang may gamot sa mga natutuklaw ng ahas. Yun naman pala anti-venom lang ang kulang sa Pilipinas kaya maraming nasasawi sa tuklaw ng ahas. Kaya sana magkaroon din ng sapat na budget ang Pilipinas para makagawa rin tayo ng maraming anti-venom kasi kawawa naman ng mga Pilipino. Kasi isipin mo yun, meron lang tayong anti-venom para sa Philippine Cobra. Pero wala pa tayong napoproduce na anti-venom para sa King Cobra, Summer Cobra at Pit Viper. Ay nako, kawawa naman ng Pilipinas. Sa tingin ko, hindi naman mga cobra ang kalaban nating mga tao, kundi ang korupsyon ng mga politiko. Ang mga magnanakaw na politiko ang pinakadelikado at hindi ang mga hayop. Ay, pasensya na kung medyo nalilihis na ang topic natin mula ahas, tapunta na tayo sa topic ng politiko. Kasi naman, sana lahat ng probinsya sa Pilipinas merong supply ng anti-venom para wala nang binabawian ng buhay dahil sa tuklaw. Pansamantala muna nating puputulin ang countdown sa 2nd pwesto. Abangan nyo ang part 4 ng ating listahan ng delikadong hayop at doon nyo makikilala ang nakakuha ng top spot sa hayop na may pinakamaraming nauutas na tao kada taon. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, pakipindot naman ng like button, please. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Aaron Temilioso. Hello rin kina Hezekiah at Jeraya. What's up kay Tyler at Isok Canabal. Shoutout kay Zach Isaiah Abulenka. Happy 9th birthday kay Iceline Snow E. Cabrito. At kina JC, Von, Mami at Daddy. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!